Hello everyone! Mega mega love shoutout po sa lahat ng ating mga viewers. Saan sulok man kayo ng mundo. Ayan, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito po, si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman ng reaction dito sa mga napapanood natin, no, na mga content. Ayan, and of course, isa na dyan sa Kalingap, no, na talaga namang inaabangan natin. Or syempre, no, kung saan tayo nanonood, doon tayo magbibigay ng reaction, no. So, eto nga guys, nung unang-una, tungkol dito sa issue ng Jomcar, no? Ako, saludo ko kay Jomar kasi mas pinili niyang manahimik, no? Alam niyo, mas maganda yun kasi may sabihin ka man or wala, ay talagang magkakaroon pa rin ng issue. Pero mas maganda yung wala kang nasabi kasi wala kang taong masagasaan, wala kang taong masasaktan, no? And alam ni Jomar na lahat ng mga supporters ay minahal naman talaga sila at ganun din naman, no? Minahal din naman nila. So, walang special treatment, no? So, maganda yun, yung ginawa ni Jomar na nahimik na lang siya. At least, may mga binabato man sa kanila, pero walang lumabas na mga hindi magandang salita galing mismo sa bibig nila ni Carla, no? So, saludo ako doon kay Jomar. Number 2, ito nga guys, nung parang maraming issue na naman, may mga nagtatampo daw or what dahil nga po sa hindi napasama itong si Beyonce at si Carla doon sa pagiging ambassadress ng Velvet Box or yung bagong business ni Kalinga Prab, no? Ako naniwala kasi ako everything happens for a reason. Siguro kung hindi nakarating si Beyonce at si Carla, eh ibig sabihin noon, para sa iba yung opportunity na yon, no? Para doon sa mga baguhan naman na mga angels. Actually guys, kung isipin, yung pinaka-blessed siguro na mga Kalingap angels ay si Carla at si Beyonce, no? Sobrang dami ng blessings ang natanggap nila. Sobrang laki na ng exposure, no, na naibigay sa kanila, no? And ang dami-dami na mga supporters at sponsors. And of course, ang dami na rin nilang naitulong sa Kalingap, no? So siguro it's about time na ibigyan naman ng exposure at promotion at opportunity yung mga. So yun guys, no, siguro talagang binigay siguro ng pagkakataon talaga, no, na hindi makasama si Beyonce at si Carla dito sa pagiging ambassadress. Anyway, ang dami pa naman mga opportunity na darating, di ba? Pero siguro dito sa pagiging ambassadress, no, dito sa business, no, ni Kalinga Prab, siguro para talaga ito doon sa mga ibang angels, di ba? Sabi ko nga ang dami-dami ng blessing na natanggap ni Carla at ni Beyonce. Siguro para naman doon sa iba, para at least mabigyan din po sila ng pagkakataon, no? Mabigyan din po sila ng mga opportunity na magkaroon din ng kung ano yung natanggap ni Carla at ni Beyonce, no? So siguro wala naman siguro para sa akin, fans lang naman siguro ang nagpapalaki ng issue, no? Pero pagdating kay Carla at kay Beyonce, parang wala naman sigurong problema, di ba? So, ayun lang guys, no? Kumbaga, natin, no? Ibigyan naman natin ng pagkakataon yung ibang angels. Kumbaga, pasalamat nga tayo, di ba? Kasi at least, no? At least ay naibigay sa iba yung opportunity, di ba? And yun lang, di ba? Siguro thankful, super grateful and super thankful na si Beyonce at si Carla kung ano man yung mga tulong na nakuha nila sa Kalingap at naibigay ng mga sponsors, no? So, I think it's no big deal. Kasi ang pagkakaroon ng billboard at ambassadress ay tawag dito ay kung isipin mo ay sobra-sobra na rin yung exposure, di ba? Sobra-sobra na rin yung promotion, no, na nakuha ni Carla at ni Beyonce, di ba? So, yun lang na siguro sa mga supporters, di ba? Lawakan natin yung isip natin na hindi lang nakafocus kay Beyonce at kay Carla. Dapat focus din tayo doon sa iba. Sabi ko nga, ang dami-dami dyan na naghihintay din na mabigyan ng pagkakataon, mabigyan din ng oportunidad, di ba? And siguro, pasalamat na rin din si Carla at si Beyonce, di ba? Na at least napapansin din yung iba nilang kasamahan. Kasi kung gustuhin nila,
di ba? Kung tanungin mo lang siguro si Carla at si Beyonce, gusto din nila na mabigyan din ng ibang oportunidad yung mga kasamahan nila, di ba? Kaso lang minsan natuon talaga sa kanila yung suporta ng mga supporters, di ba? So, ayun lang guys, no? Para sa akin, it's no big deal, di ba? It's no big deal siguro kung hindi mapasama si Carla at si Beyonce, di ba? And kahit naman hindi sila kasama sa ambassadress at hindi sila mapasama sa billboard, naandyan pa din naman yung suporta nila, no, sa Kalingap. Kasi syempre, no, ang laki ng utang na loob nila diyan sila nang galing, di ba? And anytime naman siguro na hingiin yung kanilang time para magbigay ng promotion diyan sa business ni Kalinga Prab, open arms naman siguro si Carla at si Beyonce, no? So, ayan lang, no? So, ulitin, yung mga fans lang naman siguro ang nagpapagulo. And then, ito pangatlo, ito mainit-init pa ito kasi ang daming mga nagreklamo kasi daw si Joy ay magkakaroon ng dalawang celebration, di ba? Actually, hindi kagustuhan kasi ng mga sponsors, di ba? Alam niyo minsan guys, pag yung mga supporters at mga sponsors nang gumalaw, minsan mabibigla na lang tayo, magugulat na lang tayo na grabe yung pagmamahal at suporta nila, no? And besides, sana alala ko, hindi lang naman si Joy ang may ganyan. Parang naalala ko dati si Carla, parang nagkaroon din yata ng dalawang celebration din. Correct me if I'm wrong, or si Beyonce ba yun, di ba? So, wala naman siguro masama kasi kagustuhan naman ng mga fans yun, di ba? Minsan kasi diyan lang talaga hindi mawawala yung mga selos-selos, di ba? Yung mga, siyempre, kanya-kanyang manok, no? Ang mga supporters kasi ayaw nila yan na parang nadidihado yung manok nila, kaya talaga ipaglalaban nila yan, no? Hanggang sa lumalaki ang issue. But then, kung isipin, wala namang problema, di ba? Wala namang problema kasi sponsor naman ang may kagustuhan, supporters naman ang may kagustuhan, di ba? Kung si Joy, alam naman natin, di ba guys, na kung si Joy na siguro ang tatanungin, ayaw din niya ng sobrang magarbong birthday kasi siyempre, mas maraming mga mas importante na bagay na dapat unahin dahil sa hirap ng buhay ba ngayon, no? Tapos nag-aaral pa siya, isa sa estudyante. But then, kung kagustuhan ng mga sponsors, wala tayong magagawa, di ba? So, ayun lang guys, no? Parang minsan kasi ang kaguluhan galing din sa mga supporters kasi minsan kahit maliit na bagay lang parang pinapalaki pa. Dahil nga sabi ko, kanya-kanyang manok, ayaw magpatalo, ayaw madihado, kailangan always on top, kailangan nangunguna talaga, di ba? Dahil nga sa minsan yung mga supporters kung maka-joy, maka-danjoy ka lang talaga, kung maka-edsay ka lang, kung maka-jomcar ka lang. Pero alam mo na, naobserbahan ko nga ngayon sa Kalingap, medyo okay na kasi ang mga reactor ngayon parang nire-reaksyonan na lahat, unlike before na kung edsay lang, kung danjoy lang, kung jomcar lang. Pero sa nakikita ko ngayon, nagre-reaction sila sa lahat na, di ba? So medyo okay na. Pero syempre, ang mga reactor okay na. Pero syempre, yung mga supporters talaga, hindi mo talaga maiwasan na kung sino talaga yung manok nila, yun talaga yung susuportaran nila, di ba? So siguro it's a matter of na lang kung paano ipaliwanag ng mga reactor, no, doon sa mga supporters, di ba? Kailangan kasi paliwanag na maayos, wag nang gatungan, di ba? Para di lalong magulo kasi isang community lang naman, isa lang naman sila, puro naman sila Kalingap Angels. Buti sana kung iba-ibang community, di ba? Pero isang community lang, isang grupo lang, di ba? Isang management lang, di ba? Lahat naman yan alaga naman ni Kalingap Prab, di ba? Iba-iba nga lang yung supporter at reactor, pero iisang lang, no? Isang management lang. So dapat di ba, lawakan yung isip, no? So yun lang guys, no? Sana maayos ang mga gusot-gusot, di ba? Kung ano man yung mga benefits at kung ano man yung mga maibibigay kay Joy birthday niya, deserve naman yun yan kasi guys, once a year lang naman tayo mag-birthday, di ba? Hindi naman araw-araw, di ba? Unlike din dun sa mga ibang mga angels, di ba? Ganun din naman yan, depende. Yung ibang angels, kung hindi masyado nakapag-celebrate ng bongga-bongga, it is because wala kasing mga sponsors, supporters na nakagaya ng Danjoy, Jomcar, tsaka Edsay. So makikita mo talaga yung kaya nga mas maganda nga ito na hindi nakapasok si Carla at si Beyonce dito. At least yung exposure, yung support, mabigay na naman doon sa iba na naman ng mga angels na masyadong hindi nabigyan ng pagkakataon, hindi masyadong nabigyan ng exposure. Malay mo, ito yung magiging
way, no? Ito yung dito magbubukas ng pinto para dito sa mga angels na hindi masyadong na bigyan talaga ng magandang exposure, no? Kagaya ng tatlong nakalab team na to. So malay natin. So kumbaga binigay ng pagkakataon siguro talaga na hindi makarating si Carla at si Beyonce kasi para maigibwet, maibigay dito sa iba, no? So ayun lang guys yung aking reaction, point of view base dito sa obserbasyon ko, sa napapanood ko, syempre dito naman sa mga nakikita at napapanood nating mga issue, no? So ayan lang, no? Well, ganyan talaga yan guys, wala tayong magagawa dito sa social media, hindi mo ma-please ang lahat ng tao, di ba? So hindi talaga mauubos ang issue dito, no? Depende na lang kung paano mo dadalhin at kung paano mo tanggapin at kung paano mo laruin. Kasi social media guys, parang politika din ito, magulo din ito, di ba? Yung kalyado mo noon, maging kalaban mo ngayon, yung kalaban mo ngayon, maging kaalyado mo in the future. Ganyan dito sa social media, supporters mo noon, maging buzzer mo ngayon, maging supporters mo in the future. So tibayan ng atay at balon-balunan. So thank you so much and God bless everyone.